kailangan ko lang umalis. Bakit siya ganun? Ewan, di ko rin alam. Alam mo ba, naisip ko lang, nakalimutan ko sasabihin ko. Baka lasing ka na. Huwag ka sana magagalit, ah. Bakit lagi kayo nag-aaway ni Aji? Siguro gusto ka niya, no? Huwag mo nga siyang banggitin sa akin. Ayoko marinig ang pangalan niya. Mga kaibigan, ang may kaarawan. Sana nag-enjoy kayong lahat. Maraming salamat. Ngayon ang aking 24th birthday. At meron akong mahalagang sasabihin sa inyo. Ako nga pala, si Teng Tanshin. Pupunta sa Paris sa susunod na buwan. At matatagalan siguro bago ako makabalik dito sa atin. Daddy, Mommy, pasensya na kayo sa akin. Isipin niyo na lang na maaga akong nag-asawa. Chin, ano bang sinasabi mo? Kadarating mo lang. Mommy, gusto kong pumunta ng France para mag-aral ng law. Alam niyo naman na yan ang pangarap ko. Gusto kong makatulong sa mahihirap na kababayan ko. Kalokohan yan. Nag-iisa kitang anak. Ikaw ang mamamahala sa Teng Corporation. Daddy, sa inyong kumpanyang yun, hindi yan sa akin. Gusto kong ako ang gumawa ng sarili kong kinabukasan. Kaya mula ngayon, hindi na ako ang tagapagmana ng Teng Corporation. Ang mamahaling damit at buhok na maganda sa mga oras na to, hindi na mahalaga sa akin. Mula ngayong gabi, malaya na ako sa lahat. Wajile, Akong kakausap sa kanya. paano na ngayon si Wajile? Mukhang lumalabas na hindi na sila magkikita pa ni Chin kahit na kailan. Tungkol dun sa kontrata namin sa inyong kumpanya, baka naman pwedeng matulungan mo akong ayusin yan. Hindi ako nakikialam sa daddy ko. At tungkol sa sinasabi mong kontrata, hintayin mong umupo ako. Pero siguro mga 7 o 8 taon pa yon. Tutulungan kita sa iyong kontrata. Yun ay kung buhay ka pa. Salamat. Manang-mana sa kanyang ama. Pareho silang mayabang. Teka, ba't narito ka? Nakikinig ka sa usapan namin? Hindi ko sinasadyang marinig ang usapan niyo. Pupunta ako sa restroom. Bakit nga ba hindi ko sabihin? Oo, anak ka nga ng isang business tycoon. Pero ang yabang-yabang mo, nakakahiya ka. Oo, mayabang ako. Natural lang yun sa akin. Pag wala ang aking daddy, sa akin sila tatakbo. Dito, matira ang matibay. Ang maliit na kumpanya, kinakain lang ng malalaking kumpanya. Ano nga bang alam ng tulad mo? Ngayon ko lang nalaman na magaling ka pala magsalita. Sigurado ako ginamitan mo rin ng matamis na dila. Yung magagandang model na nasa labas kanina, para maloko mo. Tumigil ka nga dyan! Lumalapit sila sa akin dahil mayaman ako. Dahil sa Daomingsin na pangalan ko. Ngayon, sa palagay mo ba? Gusto ko ang ganong klaseng babae? Huwag kang basta magsasalita kung hindi mo naiintindihan. Pasensya ka na.
Pero teka nga, hindi ba dapat humingi ka rin sa akin na pasensya? Hindi ko alam kung bakit mo ako inalikan. Pero kung hihingi ka man ng tawad, iisipin ko na lang na kinagat ako ng aso. Ng aso? Mukha ba akong aso? Hindi, sinabi ko lang yon. Sige na, humingi ka na ng tawad. Ayoko nga. Bakit ako magsasorry? Ikaw ang may kasalanan kaya mag-sorry ka sa akin. Bakit? Anong ginawa kong kasalanan? Basta mag-sorry ka sa akin. Tingnan mo nga, para kang sira. Ikaw ang parang sira. Umiinom ka, hindi mo naman kaya. Hindi ka man lang ba nahihiya sa akin? Wala kang pakialam sa akin. Teka lang! Armani yung suit ko! Huwag mong dumayan! Lumayo ka sa akin! Shansai, gising na! Shansai! Sinabi na bumangon ka na! Ay, ang sakit naman. Alam kong masakit ang ulo mo! Nagpakalasing ka ng gano'n na lang? Minor de edad ka pa, anak! Hindi mo ba alam yon, ha? Ay! Tama na. Ang sakit ng ulo ko, ma. Anak? Alam mo ba kung paano ka nakauwi? Oo nga pala. Hindi ba nasa birthday party ako ni Chin kagabi? Paano nga pala ako nakauwi dito sa bahay? Si Mr. Dao Mingzi ang naghatid sa'yo dito sa bahay natin kagabi. Ano na naman ang ibig sabihin ng inyong mga tingin, Mama? Shansai, hanggang ngayon ba naman hindi ka pa sanay sa akin? Anak kita, hindi ba? Tingnan mo, meron akong ganito. Gang! Ano ba yan, Mama? Ito ang tinatawag kong Cinderella chart. Teka, ito yung unang araw na pumunta siya rito. Ito yung una niyang halik sa'yo. At ito naman, ito yung kagabi. Hinatid niya ang lasing na si Sanchay sa bahay. Ang galing, di ba? Ano naman yan? Oh, hindi mo ba nakikita? Yan ang ugly duckling. Ang drawing na yan, ikaw yan. At malapit ka na maging swan. Ay, naku. Tingnan mo, umaayon sa plano ko ang mga pangyayari. Hindi magtatagal, matutupad na ang aking mga pangarap. Iniisip niyo ba na shot ako? Huwag kang susuka dyan! Naku, alam mo ba na kagabi? Sinukahan mo ang mamahaling damit ni Mr. Dao Mingzi. Oo nga pala. Naalala ko na. Ano ba? Armani yung suit ko! Huwag mong dumihan! Umalis ka nga dyan! Buti na lang kamo, hindi nagalit si Mr. Dao Mingzi. Kung nagalit yun, magkakaproblema ka. Masisira ang mga pangarap ko. Oo nga pala, sige na. Bumangon ka na dyan sa kama mo at pumasok ka na sa eskwelahan. Pag nagkita kayo ni Mr. Dao Mingzi, humingi ka ng paumanhin. Magpakumbaba ka, naiintindihan mo? Ayon sa chart, 2 trial na lang at magkakatuluyan na rin daw kayo. Tumigil na nga kayo. Lalong sumasakit ang ulo ko, Mama. Kailangan mo pumasok sa school kahit masakit ang ulo mo. Ha? Nakahanda na ang almusal. Huwag mo kalilimutan kumain. Magsuot ka na magandang damit. Yung sexy. Nasa front page yung nangyari kagabi. Ano kayang ginagawa ngayon ni Watchile? Ikaw pala. Ba't ganyan ang tingin mo? Wala naman. Kumusta ka na? Ayos lang ako. May dapat ba ako isipin? Nagulat ka ba sa naging desisyon ni Chin? Sa tingin mo tama siya? Wala namang masama doon. Desisyon niya yun, Shansai. Ganun talaga si Chin. Hindi na magbabago isip nun, kahit anong mangyari.